last Monday or ng Monday pa lang, nagkipray na ako kay Lord kung ano yung i-message nga din that night. And habang pauwi ako noon galing office nga, nagkipray ako noon, nasa cab ako noon. Sabi ko, Lord, ano po yung mensahe niyo po sa amin? And ano po yung kailangan naming marinig? Ano din po yung kailangan naming marutunan patungkol sa inyong mga salita? And di ba pag tayo daw minsan, gusto natin, di ba sa church, may mga several people tayo na gusto natin laging kasama, di ba? Gusto natin lagi siyang katabi, or kunwari may personal kang agenda or may personal kang lakad, siya agad yung unang kukontakin mo para samahan ka sa bagay na. Kunwari, mag-enroll kayo sa school, uy, samahan mo naman ako. Kasi yung tao na yon, comfortable ka kasama yung tao na yun, nakausap, masaya ka kabanding yung tao na yun. Kumbaga, meron tayong specific minsan na mga tao na alam natin na etong tao na to gusto ko lagi itong kausap kasi may personal akong natutunan sa kanya, meron din akong malalaman patungkol sa kanyang buhay, di ba? Lahat tayo may mga ganon. At meron kayang may mga tinatawag na best friend ko tong tao na to. Kumbaga sa mga prayer gatherings, gusto mo siya lagi yung prayer partner mo, prayer circle, o kaya sa mga light group natin, siya yung gusto mo laging kausap. Maging sa lahat ng mga fellowship natin, kahit nga ngayon kung sino yung madalas mong katabi sa prayer meeting, big sabihin daw, yan daw yung gusto mo laging katabi din. Di ba? Hindi para maging kadaldalan o ano pa man, pero gusto mo siya kasi masaya ka. Kumbaga, itong katabi na to, alam ko pag katabi ko to, hindi ako guguluhin ito eh. Kumbaga, itong katabi ko na to, alam ko matik yun pag Kaya sa prayer meeting, yung mga kaibigan ko, hindi kami madalas magkatabi tayo minsan. Kasi alam ko sa sarili ko na pag magkakatabi kami, hindi kami matatahimik. Ganon. So may mga ganon tayong mga specific na tao na hindi naman natin maaalis talaga na masaya kasi tayo pagkasama natin and pagkausap yung tao na yun. Pero alam niyo po ba na tayo daw, minsan sa isang tao daw, hindi natin sila kasama talaga madalas. Amin natin sa hindi. Yung katabi mo, pag uwi mo sa bahay, hindi mo yun kasama. Except sa mga magkakapatid dito. Pero for sure, sa mga hindi magkakapatid, pag umuwi kayo sa bahay, hindi nyo na siya kasama. Or magbibilang pa kayo ng ilang days para makasama ulit yung tao na yan o baga makausap ulit yung tao na yan. Pero alam niyo ba yung sinasabi ni Lord? Kaya naman po ang pag-aaralan po natin sa gabing ito, sabi yan, God, our faithful companion. Pag sinabi pong companion, ibig sabihin kasama. Lagi nating kasama. Yung mga apostol, meron silang kasama lagi. Especially si Paul, meron siyang companion sa lugar na to. Pag pupunta siya sa mga kapatid o sa mga iba't ibang iglesia ng time, meron siyang companion. Ibig sabihin, meron siyang kasama sa lugar na yon para magbahagi ng salita ng Diyos, para mag-encourage sa lugar na yon, para magpagaling sa lugar na yon, meron siyang kasama. And tayo, as a Christian, mahalaga at maintindihan natin sino yung ultimate na kasama natin. At walang iba kung sino po, si Lord. Kahit saan ka magpunta, kasama natin si Lord. At ang sabi po dyan, meron akong babasahin na verse and sa 2 Samuel chapter 7. Babasahin ko yung Tagalog para masalo nating maintindihan yung prayer ni David patungkol kay Lord. Praise God. Wait lang po. And makisabay din po kayo sa akin sa pagbubukas din sa chapter 7, verse 18 to 29. Okay, sabi po ni David dito, pagkatapos, pumasok si David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin. O Panginoong Diyos, sino po ako at ang sambahayan ko at pinagpala niyo ng ganito? At ngayon, Panginoong Diyos, bukod pa rito, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng sambahayan ko. Ganito po talaga kayo makitungo sa tao? Ano po ba ang masasabi ko sa inyo, Panginoong Diyos? Sapagkat nakikilala nyo kung sino talaga ako ng inyong lingkod. Ayon sa pangako nyo at kalooban, ginawa nyo po ang mga dakilang bagay na ito at inihayag nyo sa akin na inyong lingkod. Panginoong Diyos, dakila kayo, wala po kayong katulad, walang ibang Diyos maliban sa inyo, at wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. At wala rin ibang tao na tulad ninyong mga mamamayang Israelita, ang bansang ito lamang sa mundo, ang inyong pinalaya mula sa pagkaalipin para maging mamamayan ninyo. Naging tanyag ang pangalan nyo dahil sa dakila at kamanghamanghang ginawa ninyo. Itinaboy nyo ang mga bansa, ang mga Diyos nila sa harap ng mga mamamayan nyo nang ilabas nyo sila sa Ehipto. Ginawa ninyong mamamayan ang mga Israelita, magpakailanman, at kayo, Panginoon, ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoong Diyos, tuparin po ninyo ang pinangako nyo sa akin na inyong lingkod at sa sambahayan ko, para maging tanyag kayo magpakailanman.
At sabihin ng mga tao, ang Panginoong makapangyarihan ang Diyos ng Israel. At ang sambahayan ko ay patuloy na maglilingkod sa inyo magpakailanman. Panginoong makapangyarihan, Diyos ng Israel, malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito dahil ipinahayag niyo sa akin na lingkod niyo, na patuloy na manggagaling sa aking angkan ang magiging hari ng Israel. Panginoong Diyos, tunay ngang kayo ang Diyos, ipinangako niyo sa lingkod niyo ang mabubuting bagay na ito at tapat kayo sa mga pangako niyo. Ikalulugod niyo po sanang pagpalain ng sambahayan ko para magpatuloy ito sa presensya niyo magpakailanman. Dahil ito po ang ipinangako niyo, Panginoong Diyos, ang pagpapala sana ninyo ay manatili sa amin magpakailanman. So maintindihan po natin yung prayer ni David patungkol kay Lord, kung paano siya naging thankful sa Lord. Asa si Lord bilang isang kumpanyon ng kanyang buhay. So, pag binasa po natin yung 1 Samuel from si David na diba, nag-alaga siya ng tupa hanggang ginawa siya ng king ng Panginoong Diyos. Kaya naman si David, ganoon na lang niya i-express yung pag-ibig niya sa Panginoon. Naintindihan niya doon from a shepherd boy to a king, di ba? Maintindihan niya doon kung paano itinaguyod si David ni Lord that time. Maybe ngayon sa lugar na estado ng buhay po natin, na estudyante ka pa lang, pero someday gagawin ka pala ni Lord na professor ng school, magiging abogado ka pala someday gagawin ka pala ng ganito. Pero ilan po sa atin yung manatili po na yung kagalakan nating purihin at sambahin ang Panginoong Diyos. Inimagine ko to habang nagkipray si David, kasama niya dun sa mismong Ark of the Covenant nga, kung saan naroon yung presensya ng Panginoong Diyos. Narasan niyo na bang mag-pray na parang ikaw lang yung mag-isa sa church, pero may mga kasama ka? Naranasan mo yung presensya ng Diyos sa lugar na yun na sobrang saya, sobrang kagalakan yung naranasan mo habang nagpupuri ka. Kaya di ba si David, dyan lang po iikot yung mensahe po natin sa gabing ito. Maintindihan nyo na si David, na-appreciate niya na si Lord niya companion na kanyang buhay. Na kahit si David minsan, nung punto ng buhay niya na inahabol siya ng kanyang mga anak para patayin, di yung masabi doon na si David nagrebelde siya sa Diyos. May kita nyo doon na tayo minsan, as a Christian po, di ba, may mahalaga at maintindihan natin, sino ba talaga yung ultimate na companion ng buhay natin? Diba, minsan nalilimutan natin na mag-isa na lang ba ako, Lord? Diba? Nalilimutan natin na minsan na, Lord, nandyan ka pa ba? Naririnig mo pa ba yung tinig ko? Pero di ba si Lord, mula nung niligtas tayo niya, nung inalis niya tayo doon sa bandage ng sin, sinamahan ka ng Diyos papatong ko dito. Di ba sa mga college student natin na nakapag-graduate na, sinamahan kayo ni Lord from high school to elementary hanggang sa makagraduate po tayo. Maybe sa mga estudyante rin ngayon, sinasamahan kayo ng Diyos. Pero minsan na-feel natin na, Lord, nandyan ka ba? Bakit dumaranas ako ng suffering ngayon? Bakit dumaranas ako ng mga matinding pagsubok? Lord, nakikita mo ba ako? Naririnig mo ba yung mga pinagdadaanan ko ngayon? Yeah, maintindihan po natin as a Christian na tayo daw po, na tinatanong natin si Lord, Lord, ikaw yung ultimate na companion ng buhay ko. Kaya di ba sabi po dyan, pakinext po. Sabi yan, upon trusting and receiving Jesus Christ as Savior, we became the recipients, pag sinabi pong recipients, yung tumanggap of many spiritual blessings. Lahat po ba tayo nakatanggap na dito ng spiritual blessings? Lahat po ba nakatanggap na? Ibig sabihin, kumbaga, nakatanggap tayo ng spiritual blessings at yun ay salvation. At marami pang ibinigay sa atin ang Panginoong Diyos. And one of them is the promise that God will never leave or forsake us. Ipinangako ng Diyos yan sa Hebrews chapter 13 verse 5 na sinabi nga ng Panginoong Diyos na hindi niya tayo iwan magpakailanman. I remember nung nag-apply ako ng work. That time sabi ko, Lord, mag-i-start po ako. Parang sa part ko nagdududa agad ako that time kasi nga undergrad ako. Sabi ko, Lord, baka mahirap ako makapasok sa corporate world. Kasi inisip ko agad judgmental yung mga tao. Pag nakita agad yung resume, ay hindi ka, bagsak ka agad. So, that time, nag-pray ako sa Panginoong Diyos. And ang pinaka-exciting exciting. Ang nakakatawa pala kasi doon, ang laman lang ng wallet ko is 20 pesos. So, 20 pesos that time, na-remember ko, sabi ko, Lord, kaya chinat ko si Pastor kasi may motor siya noon. Sabi ko, Pastor, mag-a-apply po ako sa ganito. So, ayun, meron akong first interview noon sa Insular. Doon, nag-apply ako doon. So, drive kami doon with 20 pesos sa wallet ko ng gano'n. Sabi ko, Lord, hindi ko alam yung leading mo, Lord, dito. So, kung alooban nyo, ma-hire po ako sa lugar na to. So, nung nandun kami ni Pastor, binirap niya na ako doon, umuwi na kami. Binigyan niya akong biskuit. Siguro naramdaman niya na wala akong baon that time. So, naalala ko yung point na yun. So, nung nandun na ako, sabi ko, Lord, kasamahin niyo po ako sa interview ko. Kasi, first time, hindi ko alam kung anong question, ano man. So,
Noong nandun na ako, in-interview na ako, nag-exam. Okay naman yung exam. Pero nga, dahil nga dun sa, hindi ako na-hire dun sa lugar na yun. So bumaba ako doon, binalita ako, ganito po yung nangyari, ganun. So nalungkot ako nung paggawa ko ng yan. So another ulit, nag-pray ulit ako nung time na yon. Nung prayer meeting last year, 2023, June 26, 2023 yata. So nag-pray ako noon doon sa likod. Sabi ko, Lord, mag-pray ulit. Kailangan ko po ng bagong work ulit. Ay, bago. ng work nga din. So yun, nagkaroon ulit ako ng interview nga doon sa na yun. Chinat ko ulit si Pastor that time. Pastor, punta po tayo sa ganito. So siya yung nagyan ako doon. Then, 26 noon, 29 o ganun. Na-hire ako doon sa lugar na yun. So yung previous na company na pinag-applyan ko ngayon. So, makikita ko doon, sabi ko, Lord, nung nandun ako nag-i-start na sa punto ng gano'n, medyo culture shock ako kasi, unang-una sa lahat, hindi ko alam kung anong trabaho doon. Basta nag-apply lang ako doon, hindi ko alam yung gagawin. Sabi ko, Lord, kayo po yung magturo sa akin, kayo po yung mag-lead sa akin din. So, para pabadalin yung story na yon, hanggang ngayon, nag-i-stay ako sa bagay na yon. And hanggang sa simula noon, tinuruan ako ng Panginoong Diyos, siya nag-learn sa akin patungkol sa process nga din. Medyo komplikado siya kasi hindi siya madaling aralin talaga. Pero by the help of the Lord, naaral ko nga rin siya ng bagay na yun. Sabi ko, Lord, salamat kasi sa 2 years na pag-work, kinasama niyo po ako. At hindi naging madali yung process na yun. Sa atin, may sarili tayong kwento, may sarili tayong story ng buhay natin na malagat maintindihan natin. Pero despite na mga narasan po ba natin, paano natin i-appreciate ang Diyos? Paano natin i-appreciate yung goodness ng Diyos? Paano niya tayo tinaguyod? Di ba kung sa pag-aaral mo ba, madalas ka na ba nagko-complain? Lord, kailan ba matatapos to? Puro project, puro assignment. Diba? Maybe pinapadaan ka ng Diyos sa bagay na yun kasi alam pala niya na someday malaki pala yung kakarapin mo. Magiging presidente ka pala ng Pilipinas. Paano kung di ka nag-aral? Ibig sabihin, kukutsain ka lang ng mga tao. Naging presidente pa yan, hindi naman pala marunong sa ganito. Diba? Kaya di natin alam kung paano yung kaparaanan ng Panginoong Diyos. And sumunod po, and sabi niyan, the Lord had been with him through his lifetime from the time he has lowly shepherd until he made him the ruler of his people, Israel. Kagaya na sinabi ko kanina si David, ang naging king siya, nung naging shepherd boy pa lang siya, hanggang sa pagkapastol pa lang ng tupa. Di ba yung pagkapastol ng tupa, pag napapanood nyo sa mga Israelites, hindi yun madali. Kasi yung tupa, sorry for the word medyo bio-bio siya minsan. Di ba? Kailangan mo siyang i-guide talaga. Kasi pupunta sa ganito, makulit, kaya kailangan mong paluin minsan kasi sobrang kukulit na mga tupa nga din. Hindi madaling mag-alaga ng ganon. So, ibig sabihin, doon pa lang sa punto na yon, tinrain na agad si David kung paano magkaroon ng humility. Paano niya mag-humble yung sarili niya din. Hanggang sa naging king nga din siya. Sumunod po, and sa 2 Samuel chapter 7 verse 8 to 9, now go and say to my servant David, inutusan si prophet, correct me kung mali ako, si Prophet Nathan, o si Eli. Sino yung prophet na yan? Nalimutan ko yung pangalan. This is what the Lord of Heaven's armies has declared. I took you from tending sheep in the pasture and selected you. Sabi nyo nga sa katabi mo, selected. Ibig sabihin, pinili tayo ng Panginoong Diyos. You to be the leader of my people, Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have destroyed all your enemies before your eyes. Now I will make your name as famous as anyone who has ever lived on earth. Si David, namumuno pa lang siya dun sa mga tupa. Ngayon, ginawa siya ng Panginoong Diyos, nilevel up siya, mamumuno naman sa buong Israel. Ibig sabihin, maging king siya ng lugar na yon. Di ba sa atin po, minsan iniisip natin, ano bang purpose ko, bakit umatin ako sa church? Para lang ba makinig ako ng mensahe ni pastor? Para lang ba makinig ako ng salita ng Diyos? Pero magugulat tayo someday, pag pinili ka ng Panginoong Diyos para mag-lead. Maybe nasa light group ka ngayon, pero darating pala yung punto ng buhay na mag-lead ka rin pala ng mga light group. Pamumunuan mo pala yung mga kababaihan sa mga pag-evangelize. Pamumunuan mo pala yung mga kalalakihan sa pag-evangelize din. Hindi natin alam. Kasi si David, nung bata siya, hindi naman niya alam ko na lalaki ako at pipiliin ako ng Panginoong Diyos na maging hari. Hindi niya alam yun. Di ba? Nagpadala ang Diyos ng propeta sa lugar na yon para tawagin mismo si David. Kaya di ba sa atin po, hanggang ngayon nasa church pa lang tayo, pero someday magkakaroon ka pala, magiging pastor ka rin pala. Magkakaroon pala tayo ng ikaw pala yung kauna-unahang mag-daughter church international. Di ba? Pwede kang piliin ng Panginoong Diyos kasi si David, ang laki ng position niya doon, di ba? Shepherd boy na naging king. Di ba? Isipin mo ngayon, ordinaryong tao ka, magiging presidente. Namumunuan mo yung bansang Pilipinas.
Di natin alam po, di ba? Di ba? Iba't iba ang kaparaanan po ng Panginoong Diyos. At magugulat tayo doon, di ba? Yan ay kong iniisip, pag tinawag ka nga ng Panginoong Diyos, sasamahan ka niya. Kaya di ba, di naman sinabi ni Lord doon kay David na, tinawag na nga kita maging hari, tapos mananalangin ka pa sa akin. Di ba? Hindi. Kundi sinamahan niya si David, anong sinabi niya doon, no? I have destroyed all your enemies before your eyes. Yung kaaway mo, lulupigin ko yun. Sa madaling salita, yung kaaway ni David, magiging kaaway din ni Lord. Di ba yung mga lumalawad sa Israel, si Lord ang magiging kalaban nila. Di ba sabi, ito pa, now I will make your name as famous as anyone was ever lived on earth. Darating pala, di ba, mas magiging famous ka pala kay Catherine Bernardo. Di ba? Meron po sa Sendalite na napakaganda, napakatalino. Di ba? Siya po ang nagangalan, di ba? Pwede kang gawin ng Diyos doon. The greatest evangelist ng lugar na to, gagamitin ng Panginoong Diyos. Hindi natin alam kung paano ka, di ba, inisip mo na, ikaw yung pinakatahimik sa church, tapos gagamitin ka ng Diyos maging evangelist. Di ba? Di ba, makikita mo doon na si Lord, hindi naman siya pumili agad ng hari. Bakit kaya hindi pumili si Lord ng hari na pariseyo? Kasi equip yun, matalino salita ng Diyos. Kasi bakit? Hindi nyo ba napansin na bakit sa dami na pipiliin maging hari, yung tagapag-alaga pa ng tupa? Di ba sa panahon nila, yun ang pinakambabang trabaho. Di ba? Doon pumili ang Diyos. Kaya di ba maisip natin, di ba, na nililift up ng Diyos yung mga tao doon, yung mga humble. Sabihin nyo nga, humble ako. Humble talaga kayo. And so, next po. And sabi niyan, having experienced the Lord's past faithfulness, David asked him to confirm what he had spoken and establish his house as he had promised so that his name would be magnified. So, napapansin niyo po dito, pinag-pray na Lord, nag-pray si David, sinabi niya, Lord, sinamahan niyo po ako sa ganito. Di ba? Malagat maintindihan po natin yung mga pagkapala na binigay sa atin ng Diyos. Malagat masabi natin yun sa Panginoon. Bakit? Kasi pinaparating natin sa Diyos na minamagnify natin siya kung sino siya sa buhay natin. That's why meron tayong mga personal testimony. Di ba? Every first Wednesday of the month, meron tayong testimony. Bakit? Pinaparating mo sa Diyos na, Lord, minamagnify kita sa pamamagitan ng ganito. Lord, pinagtagumpay mo ako sa bagay na to. Lord, pinagkapasalamat ko po na pinagtagumpay mo ako sa mga exams. Lord, salamat po kasi binigyan niyo ako ng strength para mag-work. At si David, sinasabi niya yun habang nananalangin siya. Kaya di ba pag ikaw nga daw yung hindi na thankful sa Panginoong Diyos, merong question sa buhay po natin na kailangan itanong natin sa Lord, Lord, bakit hindi na ako thankful? Ibig sabihin, pinaparating mo na sa Panginoon na na wala na siyang ginagawang maganda sa buhay natin. Kaya di ba, everyday, mahalaga at maintindihan natin na Lord, kaya ako nagpipray, Lord, gusto ko magpasalamat. And si David, mabasa po natin sa 2 Samuel chapter 7, verse 18 to 29, kung paano niya pinupuri ang Panginoong Diyos, paano niya glorify ang Panginoong Diyos that time. And sumunod po, and sabi niyan, like David, we should humbly and come to the Lord and meditate on His word, asking Him to bless our house, that He may be magnified and glorified. Di ba sa mga tahanan po natin po, di ba, kailan po tayo nananalangin para sa pamilya po natin? Di ba si David, pinag-pray niya rin yung mga pamilya niya. Pinag-pray niya rin yung mga kasama niya. Di ba kaya sa atin po, magkaroon po tayo ng kagalakan para ipag-pray din po yung sambahayan po natin. Bakit nakakaranas tayo minsan ng kakulangan? Baka hindi mo pinag-pray kung anong meron sa atin. Bakit nagkakaroon ng mga pag-away-away sa mga tahanan? Baka hindi mo pinag-pray yung bagay na yun. Bakit hindi kayo magkaintindihan ng kapatid mo? Baka hindi mo siya pinag-pray. Di ba? Ang solusyon, bakit nagkakaroon ng problema sa isang tahanan? Bakit po? Kulang po sa intercede sa bagay na yun. Kaya di ba sa malagat maintindihan po natin, kung ikaw yung nilagay dyan na Christian, dyan sa tahanan po na yan, ikaw din yung mag-intercede para sa pamilya po natin. Ikaw din yung maglalagay po dyan, ikaw rin po yung nilagay ng Panginoong Diyos para manalangin po sa lugar na yan. Kaya di ba kung Christian ka, napakapalad mo kasi bakit? Meron kang opportunity na manalangin sa Diyos na baguhin yung pamilya po natin. Meron tayong opportunity sa Lord na, Lord, pinag-pray ko po yung bagay na to na mangyari sa buong tahanan namin. Di ba? Pinag-pray ko po na maligtas ang buong pamilya ko. Lord, ito po yung gusto kong mangyari. Na kung bakit, kaya minsan po, bakit hindi nangyayari yung pagbabago sa mga pamilya po natin, bakit po? Hindi tayo nakakapag-intercede sa mga pamilya natin. And sumunod po, and sabi yan, meron mga question dito and sagutin po natin sa personal din po natin. And what is the condition of your relationship? Kung tatanungin po kayo ng Diyos, diba? Kung tatanungin po natin, ano ang kondisyon ng pag-ibig natin sa Diyos?
Di ba si David, nung nagkasala siya sa Panginoong Diyos, naintindihan niya na nawala siya dun sa presensya ng Diyos. Anong ginawa niya para mabalik yon? Nagrepent siya. Kasi bakit? Alam niya yung presensya ng Diyos, nakarating siya doon sa mismong presensya ng Diyos, at nung nawala yon, nalungkot siya. Kaya di ba sa atin, minsan naranasan natin, di natin ma-feel na, bakit parang hindi ko na maintindihan yung presensya ng Diyos? Baka hindi na tayo nagre-repent sa mga nagagawa nating mga kasalanan. Kumusta ang mga private devotions, ang mga prayer life natin, kumusta yung mga prayer gatherings, kumusta yung mga pakikutungo natin sa kapwa natin, kumusta ang relasyon natin sa Diyos. Lagi po nating isipin na kung hindi maayos ang relasyon natin sa Diyos, hindi rin magiging maayos ang relasyon natin sa mga kapwa natin. Di ba? Kaya di ba, ibig sabihin, pag puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, pag puno tayo ng kagalakan na nagmumula sa Panginoong Diyos, mag-flow yun, mag-overflow yun mismo sa mga buhay natin. Are your plans in accordance with God's will or are they self-directed? Yung mga plano po ba natin, nakatuon po ba yan sa kalooban ng Panginoong Diyos? Diba, yung mga goals natin sa buhay, kalooban ba yan ng Panginoong Diyos? Marami tayong mga plano, pero lagi po nating isipin na yung plano ng Diyos ang pinaka-the best sa buhay natin. Amen? Sabi yan, how has the Lord worked through your successes and failures? Diba, paano nag-move si Lord doon sa mga success na yon, sa mga failures? Pag may mga success ba, masaya tayo? Pag mga failures po ba, sisihin natin ng Diyos, bakit nangyari to sa akin? Lord, bakit bumagsak ako? Hindi ka kasi nag-review eh. Lord, bakit ganito yung kapatid ko? Hindi mo kasi siya pinagpipray sa akin eh. Lord, bakit wala akong baon ngayon? Hindi ka naman kasi nanghihingi sa akin. Di ba? May mga failures tayo minsan na pinaparating natin sa Lord, Lord, bakit ganito? Bakit nararanasan ko tong bagay na to? Di ba? Merong reason bakit may failures, minsan kagagawa natin, minsan kaya naranasan natin yung failures para sa ikabubuti rin natin. Okay, sabi yan, how is your devotional life? Is Bible reading and prayer is a vital part of your daily life? Have you prayed for your family, asking the Lord's blessing upon them? Sino po nag-pray? Lord, pagpalain niyo naman po ako, wag yung kapatid ko. Kasi makulit yan. Diba? Kaya minsan, bakit naranasan natin na, Lord, bakit hindi ma-bless to? Bakit hindi natin pinag-pray? Yung bagay na yan. Kaya diba si David, nung inappoint siya as a king of Israel that time, pinagpala din yung pamilya niya. Kaya diba sa atin, malagat maintindihan natin na, Lord, hindi mo maintindihan tong kapatid ko na to, sobrang kulit na to. Diba? Pero si Lord, walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa mga magulang natin na kayang baguhin ng Panginoong Diyos. I mean, are you honoring God with your health, habits? Medyo natamaan ako sa part na to eh. Nung nag-aaral ako, sabi ko, or have you been undisciplined and careless with your body? Yung katawan natin, inaalagaan po ba natin? Diba? Kumbaga, natutulog ba tayo ng nasa tamang oras? Kumbaga, iniisip ba natin na pinapalagan ba natin yung mga katawan natin? Praise God sa mga nag-exercise, sa mga nag-jogging, sa mga nag-exercise dito. Napakaganda po nun. Diba? Ako din sabi ko, Lord, patawarin niyo po kasi minsan napapabayaan ko yung katawan ko. Minsan, napapagod ako sa bagay na to, sa ganito. Nalilimutan ko magpahinga din minsan. Kaya diba sa atin, malagat maintindihan natin yung personal health, napakalaga din po nun. Diba kung sinabi na matulog ng maaga, matulog tayo ng maaga. Diba? Hindi yung, natulog naman po ako ng maaga eh, 3 a.m. Maaga naman po ako natutulog. Diba? Kaya malagat maintindihan po natin na yung kalusugan din po natin, yung katawan din po natin, alagaan din po natin. Marami ka pang gagawin sa Panginoon, kaya alagaan mo yung katawan mo. Gagamitin ka pa ng Diyos, kaya hindi pwedeng natin sa punto, Lord, hindi ako makapag-share, hindi ako makalakad ngayon. Ang sakit ng balakang ko, Lord. Ang sakit ng ko, Lord. Inuubo ako, Lord. Diba? Kung kailangan magpahinga, magpahinga din. Okay? So, kung napagod ka sa pag-aaral, magkaroon ka ng time para magpahinga, ayun, laban ulit. Para alagaan po natin yung mga sarili po natin. And sumunod po, sabi yan, whether our house seems in good condition or in need of changes, we cannot live wisely and righteously without God's as our faithful companion. Imposible po mabago ang isang tahanan na wala si Lord doon. Imposible pong mabago ang pamilya ang mga pamilya, ang magkakapatid nang wala si Lord sa tahanan na yon. Kaya di ba, mag-i-start po sa atin yon as a Christian. Di ba, meron tayong private doon. Wala tayong pakailam kung makita tayo ng mga kapatid natin na nagbabasa ng salita ng Diyos. Good thing na lang din na sa bahay namin, ako yung kuya. Pag alam nila nagbabasa na ako ng Bible, tapos maingay sila, titingnan ko lang sila. Tapos pag tiningnan ko sila, alam na nila yung gagawin. May parang may sabihin, as a kuya, ginagamit ko yung authority na yon. Na pag nagbabasa ako ng Bible, walang maingay.
Kung makikinig kayo, mag-earphone kayo sa bagay na yon. So sa pamamagitan nun, na nag-glorify mo ang Panginoong Diyos at makikita mo rin doon kung anong kayang gawin na pagbabago. Kaya di ba sa tahanan po natin, di ba? Hindi po kasi ako pwede magbasa ng Bible kasi pag nakita ko ng magulang ko eh. Di ba? Yeah. Good thing na din kasi pag nagbabasa ako ng Bible, pag alam ng mama at papa ko, nakita nila ako, hindi nila ako istorbohin. So, ganun kahalaga po na pagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, maintindihan po natin kung gaano kahalaga po na sa loob ng isang tahanan, in order na mabago yung tahanan na yon, mag-i-start po yun sa atin. Kung gusto niyo pong mabago yung mga buhay ng pamilya po natin, mag-i-start din po mismo sa atin. Next po. Sabi yan, God promises to His children. And meron po akong 10 na nilagay dyan about sa promises ng Diyos patungkol sa mga buhay natin. Itong promises na to, garantisado na gagawin to ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin as a children of God. Number 1, God has promised to walk with us. Sa Hebrews 13 verse 5, sabi yan, I will never leave you nor forsake you. Si Lord, nangako siya, nasasamahan niya tayo. Pero hindi siya nangako, nasasamahan niya tayo saan? Sa pagkakasala. Okay, Jess, sasamahan kita sa pagkakasala. Walang sinabi si Lord na ganon. Kundi sasamahan tayo ni Lord sa mga buhay sa maranasan nating mga ups and down. Pag nalulungkot ka, kasama mo si Lord. Pag masaya ka, nakikigalak sa'yo si Lord. Sa pag-aaral mo, kasama mo si Lord. Sa pagkatrabaho mo, kasama mo si Lord. Ibig sabihin, ginaguide ka, ginagabayan ka ng Diyos. Di ba? Sa tuwing nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikinig siya. Sa tuwing nananalangin siya, nananalangin ka, ibig sabihin pinapakinggan ka ng Panginoong Diyos. Kung yung katabi mo, hindi mo yun kasama lagi 24 hours, pero si Lord kasama mo siya 24 hours. Kaya ano man yung ginagawa mo sa tahanan mo, anong ginagawa mo sa church, sa pag-aaral, sa trabaho, kasama mo si Lord. At nakikita niya rin kung ano yung ginagawa po natin. At malagat po't maintindihan natin na, ay, wala po kasi ako. Bakit ka nag-iisa? Eh kasi wala naman po nagmamahal sa akin. Wala naman po nag-care sa akin. Ang tawag doon, self-pity. Huwag po nating isipin na bakit hindi ka na nakikipellowship? Ay naman po nila kasi ako makasama. Gusto ko lang po mag-isa. I need to be alone. Gusto ko lang po mag-ano. Di ba? Pag ganon, mag-pray ka ng maigi. Kasi bakit po? Ipinangako ng Diyos, nasamahan niya tayo sa bagay na to. Kaya ganon ako ka-thankful sa Panginoong Diyos. Nung nilagay niya ako sa trabaho, binigyan niya ako ng work. Alam ko, Lord, sinamahan niya ako from interview, from first day of my work, hanggang sa first week, first month, first year, hanggang sa mga sunod, sinamahan ako ng Panginoong Diyos doon. Kaya diba sa atin, sa lahat po ng gagawin po natin, isa puso po natin, isa isip natin, nakasama ko si Lord sa bagay na to. Bakit kaya minsan na-feel natin na, Lord, bakit nandiyan ka ba? Natanong nyo na ba yun sa mga sarili natin na, Lord, nandiyan ka ba? Bakit? Kasi minsan, nalilimutan na natin yung personal nating relasyon sa Diyos. Kaya diba, ang na-feel natin ang layo natin sa Diyos. Diba? Kasi bakit? Baka hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Baka hindi na tayo nagpipray. Baka hindi na tayo umatin sa gawain. Kaya na-feel natin na hindi natin kasama ang Diyos. O kaya baka naman may ginagawa tayong kasalanan na dapat nating ihingi ng tawad para makasama muli natin ang Panginoong Diyos. Kasi sabi niya, God has promised to walk with us. Diba? Sa problema mo na yon, kasama mo ang Diyos. Sa lahat ng problema natin, may solusyon ng Diyos. Sa tuwing nagagalak ka, sa tuwing may pinagdadaanan ka, kasama mo si Lord para pagtagumpayan niya. Diba? At diba, kung yung katabi mo, hindi mo man yan kasama madalas sa mga problema, pero si Lord 24 hours. Pwede tayong lumapit sa Kanya, Lord, samahan mo naman ako. Hindi po ako kasi sasamahan ng kaibigan ko ngayon mag-enroll, samahan niyo naman ako. Lord, wala akong kasama sa ganito, samahan niyo naman ako. Si Lord nangako siya. At yung pangako ng Diyos, garantisado yon na gagawin niya sa mga buhay natin. Number 2, and sabi po dyan, He will guide us. Sa Psalms 32 verse 8, sinabi po dyan, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Si Lord yung mag-guide sa atin ng tamang path. Siya rin yung magiging teacher natin ng buhay natin. Siya rin yung magsasabi sa atin kung ano yung dapat natin gawin. At siya rin yung magsasabi po ng hindi dapat natin gawin. Ipinangako ng Panginoong Diyos na i-guide niya tayo. Sa mga papasok sa college, di ba? Ipinangako ng Diyos na i-guide niya tayo. Ano kailangan natin gawin? Mag-ask sa Kanya. Itanong natin sa Panginoon, Lord, i-guide niyo naman po ako kung anong dapat kong gawin. Sa mga major decisions ng buhay po natin, si Lord yung mag-guide sa atin. Diba? Sa mga tanong na hindi mo masagot, si Lord yung mag-guide sa'yo. Diba? Sa mga work na nahirapan ka mag-decide kung aalis ka na ba o mag-stay ka sa company na to, si Lord yung mag-guide sa'yo. Diba?
Si Lord yung magsasabi po sa atin na kung ano yung dapat natin gawin at sa hindi dapat natin gawin. Sabi niya, no? I will instruct you, ituturo sa atin ng Panginoong Diyos, and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Sino po dito masasabi niyo na, Lord, hindi ko po alam yung gagawin ko sa araw na to? Magtanong ka sa Lord. Di ba? I-ask natin sa Panginoong Diyos na, Lord, i-guide niyo po ako kung anong dapat kong gawin. Nung natuto ako mag-drive, isa sa pinakamahirap sa akin kasi hindi ako kapamilyado sa lugar o sa daan. Hindi ako palatandain sa lugar nung bagay na to. Kaya minsan, sabi ko, Lord, i-guide niyo naman po ako kasi malalayo po yung pinupuntahan ko. Baka mapunta ako sa kung anong lugar. I-guide niyo po ako sa bagay na to, kung saan man ako dalhin. Lord, kayo po yung magpaalala sa akin kung saan ako dumaan, saan ako pumasok na iskinita sa bagay na yun. Sabi ko, Lord, i-guide niyo po ako sa bagay na yun. Kaya malagat maintindihan po natin, kahit sa pag-work man, di ba? Bago tayo mag-start ng work, Lord, i-guide niyo po ako kung anong dapat kong gawin sa araw po nito. Kasi nangako ang Panginoong Diyos na He will guide us. Okay? So number 3, sabi diyan, the Lord listens to us. Ipinangako din ng Diyos po, di ba, na handa siyang makinig. Handa po siya makinig po sa atin po, di ba? Handa niya tayong pakinggan sa kung naman po yung mga hinaing natin. Sabi dito, prayer is an amazing privilege by which we can freely come to Him with all our concerns and know that He hears and answers. Di ba? Paano kaya kung pinagdamot ng Diyos yung prayer? Paano kaya kung sa kaisipan natin itinago ng Diyos yung word na prayer? Paano na? Paano na yung buhay natin na sa Christian? Praise God, may prayer. Kasi bakit po? Lahat ng concerns natin, lahat ng gusto nating ipag-pray, pwede nating ilapit sa Panginoong Diyos. At nangako ang Panginoong Diyos na makikinig siya. Hindi sinabi ng Bible na per schedule ang pakikinig ko ng mga prayers nyo. Okay, sa araw na to, ikaw lang dapat yung mag-pray. Okay, sa Saturday, dapat itong mga tao lang ang mag-pray. Hindi ko pakikinggan. Kundi 24 hours, pwede tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Kasi bakit? Alam natin na si Lord nakikinig siya. Alam natin sa lahat ng prayers natin, handang-handa agad makinig ang Panginoong Diyos. Pero ang tanong, bakit kaya ang mga tao ayaw manalangin? Kung nakikinig pala ang Diyos, bakit may mga taong hindi nagpipray? Kung nakikinig pala ang Panginoong Diyos, bakit hindi mo ipinagpipray yung bagay na to? Kung nakikinig pala ang Panginoong Diyos, bakit hinayaan mo lang na lumipas yung araw na to na hindi ka dumulog sa Panginoong Diyos? Kung talagang nakikinig pala ang Panginoon. Kung alam pala ng Diyos na sasagutin yung panalangin mo na yan, bakit hindi mo pinagpipray ngayon din? Di ba? Pag lumabas tayo dyan, magtanong ka sa mga tao, magkaroon tayo ng survey sa 100 na people. Mostly lang sasagot nila, hindi na kasi ako nagpipray kasi makasalanan ako. Kasi iniisip ko, pag nagpipray ako, baka masunog ako. Di ba? Di ba? Inisip nyo mabuti. Paano kaya kung ang lahat ng tao sa mga Pilipino nanalangin? Possible na walang mahirap sa Philippines. Walang corruption, walang corrupt na leader, kung nagpipray ang lahat ng mga tao. Anong kailangan ng gawin ng mga Kristiyano? Ipag-pray yung mga tao na yon na matuto silang manalangin. Na dumulog saan? Sa Panginoong Diyos. Kasi bakit sabi niya, no? Prayer is an amazing privilege. Dahil sa prayer na to, makaka-access tayo sa King of Kings. Hindi ka man makalapit sa hari, o sa hari dito, o sa presidente ng Pilipinas, pero sa hari ng mga hari, makakalapit ka. Di ba? Sa pamagitan po ng prayer. Kaya di ba, napakabuti ng Diyos na ipinaalam niya yung access at yung prayer na yon. Okay? Kaya laban sa Christian, mahalagat maintindihan po natin na sa lahat ng mga prayers natin, nakikinig po ang Panginoong Diyos. Sa lahat ng problema natin, nakikinig ang Panginoong Diyos. Di ba? Kung nag-open ka sa may iba't ibang tao, minsan hindi sila nakikinig, hindi nila naiintindihan at naunawahan sinasabi mo. Pero si Lord, naiintindihan niya kung ano yung sinasabi mo. Di ba? Sabi pa nga ng Panginoong Diyos, bago ka pa nga lang lumapit sa Kanya, alam niya na kagad kung ano yung pinagpipray mo. Di ba? Kung ano yung pangangailangan mo, alam niya kagad ng Panginoong Diyos. Kailangan po nating manalangin sa Panginoong Diyos. And sa number 4, sabi diyan, God promises to encourage us. Sa Philippians 4 chapter 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Si Lord yung ultimate na encourager ng buhay natin. Paano kaya kung hindi nag-encourage si Lord? Baka nung first day mo pa lang sa church, hindi ka na nag-stay. Baka nung nagkaroon ka pala ng problema, hindi ka na nag-stay. Pero dahil si Lord, encourager siya, di ba? Meron tayong reason na magpuri ulit. Meron tayong dahilan para pumunta sa church. Kasi bakit? Merong Diyos, yung companion natin, yung faithful na companion po natin, siya yung nag-encourage sa atin na kaya mo yan, Gab. Kaya mo yan, Vince. Kaya mo yan. Pagtatagumpayan natin yan. Siya yung kasama natin. Kung napapagod na tayo, minsan lumakad sa Kristiyano pamumuhay natin,
si Lord yung hahawak ng kamay natin para hilahin ulit tayo. Pag napapagod na tayo minsan umawit, siya yung sasabay sa atin makiawit. Pag napapagod na tayong manalangin, siya yung mag-encourage sa'yo na manalangin ulit. Pag napapagod na tayong mag-aral, siya yung tumutulong sa'yo para mag-aral ulit. Ipinangako po ng Diyos yun, na ako mag-encourage sa'yo. No, si David, nandun siya sa lowest point ng buhay niya, in-encourage siya ng Panginoong Diyos. Di ba? At nakita mo doon kung paano pinagtagumpay ni Lord ang buhay ni David. Kaya di ba, magiging thankful tayo na everyday si Lord yung encourager natin. Kung yung katabi mo, hindi ka man in-encourage niyan 24/7, di ba, naiinis ka dyan o ano pa man, pero si Lord, siya yung nag-encourage sa atin. Lord, pagod na po ako. Si Lord yung magsasabi sa atin na kaya mo yan. Di ba? Pag minsan hindi na natin alam yung gagawin natin, si Lord yung mag-encourage sa atin. Okay? Sabi niya, at sinabi rin Panginoong Diyos na imimit niya lahat ng mga needs natin. Meron kang bayarin, si Lord ang magpo-provide. Ipinangako ng Diyos. Hindi lang sinabi ng Diyos na ako magpo-provide. Hindi lang sinabi doon na manalangin ka. Di ba? Sabi ko na nga, kasamahan na nga kita provide ko pa. Hindi sinabi ng Diyos na ganon. Sasamahan na nga kita tapos provide ko pa. Ano ka? Sinuswerte? Ganon. Hindi sinabi ng Diyos na ganon. Kundi habang kasama niya tayo, di ba, lahat ng needs mo, provided ng Diyos. Kaya doon talaga ako naniniwala na yung mga lingkod ng Diyos, provided. Provider nila ang Panginoong Diyos sa lahat ng yun. Di ba kung nagkatrabaho ka, may bills ka, na Lord, paano ba masusolusyonan tong bagay na to? Si Lord yung provider ng buhay natin. So number 5, ang sabi po dyan, and He will empower us. Sabi dyan, He's our helper who empowers our obedience, guides our lives, gives us wisdom, enables us to serve God as He desires, and strengthens us to endure. Without His presence, we would be unable to live the Christian life. Alam natin yun, di ba? Without the presence of the Lord, ang dry. Ang hirap mag-worship, ang hirap manalangin, ang hirap encourage yung kapwa mo, di ba? So without the presence of the Lord, parang ang layo ng Diyos, hindi mo siya marinig, hindi mo siya maranasan. Dahil mismo wala yung presensya ng Panginoong Diyos. Siya yung nag-empower sa atin. Di ba sa lahat ng mga leaders dito sa church, siya yung nag-empower sa atin sa pagilid ng ng mga tao. Sa mga pag-one-to-one, siya yung nag-empower sa'yo. Nabigyan ka ng courage na mag-share dun sa tao na yon. Sa mga pag-share po natin po, di ba, siya yung nag-ibigay sa atin ng ng katapangan. Siya, napapagod na tayo, nangihina, Lord, ayoko muna umatin kasi napapagod ako. Si Lord yung nag-empower sa'yo para magpatuloy sa ginagawa po natin. Di ba, isipin niyo kung mabuti, sa mga pangako na yan, napakadaming promises ni Lord sa buhay po natin. Kung ma-appreciate lang talaga natin yung goodness na meron siya. Pag binasa po natin yung salita ng Diyos, sobrang dami niyang promise. Hindi lang nababasa sa 10. Kundi mas maraming pangako ang Panginoong Diyos na kaya niyang gawin. Diba? He's our helper who empowers our obedience. Yung pagsunod po talaga, hindi siya madali, sa totoo lang. Sa 7 years ko pong paglilingkod sa Panginoong Diyos, sobrang hirap. May mga times na parang pasuko ka na, pa-down ka na. Pero praise God kasi may nag-empower sa'yo na magpatuloy ulit. At salamat sa goodness ng Panginoong Diyos. Di ba? Maintindihan natin na guides our lives. Di ba? Maintindihan po natin na as a Christian po, di ba, na so cute. Okay lang. Okay. Gusto kong bigyan ng mic size. Joke lang. Ayan. So, ayan, di ba? Maintindihan po natin na si Lord din yung nag-guide sa atin. Dahil sa mga decision making, Lord, pupunta ba ako sa school na to? Lord, magaganto ba ako? Lord, tutulungan niyo ba ako sa bagay na to? Si Lord yung mag-guide po sa atin. And gives us wisdom. Lord, hindi ko kaya itong sagutan, yung exam na to. Si Lord yung mag-ibigay sa'yo. I-empower ka niyan sa bagay na yan. Lord, gusto ko po talaga maging ganto, yung bagay na to. Yung minsan, napapagod tayo, nangihina. Si Lord, mag-empower sa atin. Yung katabi mo, hindi ka kayang empower niyan. Kahit anong gawin niya. Sobrang pagod mo, empower mo naman ako. Di ba? Hindi. Pero si Lord, 100% kaya kanyang empower. Okay? Number 6, sabi niyan, the Lord provides for us. Sabi niyan, He is a good God who desires the best for us. Pinangako rin ng Panginoong Diyos yan. Isa sa privilege po natin, bakit mayaman tayo? Kasi bakit? Mayaman yung Diyos natin. Isa sa pribilehiyo natin, bakit minsan, bakit naiingit tayo na, Lord, bakit siya? Ang dami niyang lupain, sobrang yaman niya. Pero nalilimutan natin na si Lord, sobrang yaman niya din. Kaya niyang i-provide ang lahat ng meron tayo.
Sa pag-aaral po natin, lahat ng tuition, lahat ng baon, miscellaneous fee, anything na fees na meron ka, kayang bayaran ng Diyos yon kung dudulog tayo sa Kanya. Sa mga naghahanap ng work, bibigyan ka ng work ni Lord. Di ba? Maghintay lang po tayo. Okay? Kaya di ba sa mga punto po ng buhay po natin, malagat maintindihan po natin, ano man yung pangailangan mo, kayang i-provide ng Diyos. Yung pagsasabing provide dyan, hindi lang to nakabase sa mga material things, kundi pag-provide din, Lord, ng mga spiritual things. Kung kailangan mo ng comfort, kayang ibigay ng Diyos. Kung kailangan mo ng love, kayang ibigay ng Diyos. Kung kailangan mo ng peace, kayang ibigay ng Diyos yun. Di ba? Maraming kayang ibigay ang Diyos. Spiritual blessings or material things, financial blessings, kaya ng Panginoong Diyos yun. Okay? Kasi yun yung pinangako ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Meron na po ba dito pinabayaan ng Diyos? Pakitaas po ang kamay. Di ba? At bibigyan din ng Diyos ngayong araw na to. Di ba? Lahat po tayo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoong Diyos. He's our constant companion. Kasama natin siya. Lord, wala po akong pagkain ngayong araw na to. Mag-provide ng Diyos sa kaparaanan niya. Gagamitin niya yung katabi mo para bigyan ka ng biskwit. Di ba? Gagamitin niya yung katabi mo para mag-seed faith sa'yo mamaya. Gagamitin niya yung katabi mo para ilibre ka pala mamaya kasi hindi ka pa nagdi-dinner. Okay? Maraming kaparaanan ng Diyos. Paano i-provide yung mga pangailangan po natin. Okay? So number 7, malapit na po tayo. Sabi niyan, God protects us. When we are unable to understand what He's doing, we can trust in the fact that He knows what is best and how to achieve it. Ipinangako din ng Diyos yung protection sa mga buhay po natin. Protection sa family natin, protection sa mga buhay po natin, protection sa mga finances natin, protection sa lahat ng bagay na meron tayo. Ako minsan, habang isa sa pinakamahirap pag natuto ka din mag-drive din pala. Pero I seal it with the blood of Jesus. Minsan makakakita ka ng mga aksidente, yung bagay na Lord, salamat kasi pinrotectionan mo ako sa lugar na to. Lord, ako dapat yung nandun, pero salamat kasi pinrotectionan mo ako. Makakita nyo doon na Lord, salamat kasi wala akong sakit. Salamat Lord kasi binibigyan nyo kami ng maayos na pagkain. Diba? Salamat Lord kasi nung nagkaroon ng sunog sa bagay na to, hindi kami damay. Diba? Salamat Lord kasi may protection na nagbumula sa atin. Diba? Nung COVID pa lang, Lord, salamat kasi hindi kami naapektuhan ng bagay na to. Salamat po sa protection. At makikita po natin yung protection ng Panginoong Diyos kahit saan ka pumunta. Ibig sabihin, pinangako ng Diyos yun na protection ng Kanya. Sa school, sa trabaho, sa loob ng tahanan po natin, bibigyan tayo ng Diyos ng protection. Okay? Kaya sabi niyan, and when we are unable to understand, yung minsan yung ginagawa natin, Lord, bakit naranasan ko tong bagay na to? Diba? Yan pala yung kaparaanan ng Diyos para tumatag ka. Nung nagkaroon ako ng first na job doon sa may Katihan that time, parang di ako tumagal doon ng 1 buwan. Parang sobrang lungkot ko. Sabi ko, Lord, hindi ba ako magaling? Wala ba akong kayang gawin, Lord? Nag-pray ako nun sa Panginoong Diyos. Pero I understand, pagkalipas ng 2 linggo, nung na-hire ako sa ibang kumpanya, sabi ko, Lord, salamat kasi hindi pala ako nag-stay doon. Kasi kung nagtagal pala ako doon, hindi ko matutunan tong bagay na to. Yung bagay na. Sabi ko, kasi nung una, sobrang lungkot ko. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Marunong naman ako umintindi, Lord, bakit hindi ako nagtagal sa lugar na yun? Pero yung pala yung kaparaanan ng Diyos para ilagay ako sa bagay. Diba? Na bagay na to. Kasi meron siyang ituturo sa atin, yung bagay na yun. Kaya diba, malagat maintindihan natin na minsan nakaranas tayo ng mga failures, pero yung pa rin kaparaanan ng Diyos para ilagay tayo sa best place. Ilalagay ka pala ng Diyos sa bagay na yan, maranasan mo tong bagay na to. Nang sa ganun, may ilagay ka niya sa tamang lugar. Kung saan ka talaga. Galay ko pinag-pray, Lord, bigyan niyo po ako ng work na mag-fit ako doon sa bagay na yun. Kaya diba, kunyari, hindi ka natanggap sa gantong bagay na to, baka hindi ka para doon. Hindi ka natanggap sa ganto, kahit dream job mo yun, gustong-gusto ko talaga magtrabaho sa lugar na yan kasi talagang maganda, maayos yung ganto. Pero hindi pala yung kaparaanan ng Diyos sa'yo. Ito pala yung gusto niya para sa'yo. Dito ka pala sa bagay na yun. Kaya diba sa atin, minsan magkapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa protection na binigay ng Panginoong Diyos. And sa number 8, and sabi diyan, He forgives us. Diba? Isa sa pinangako ng Panginoong Diyos yung pagpapatawad. Sa 1 John 1:9, sabi diyan, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Like kung iniisip dito, sinasabi po sa atin po, di ba? Paano kaya kung hindi nagpatawad ang Diyos?
Di ba? Walang service. Wala ng church. Di ba? Wala na mga prayer gathering. Wala na tayong karapatan na lumapit sa Diyos kung hindi nagpatawad mismo ang Panginoong Diyos. Pero praise God, nagpatawad ang Diyos through the cross, di ba? Dahil sa blood niya, nagawasan po lahat ng mga kasalanan natin, nang sa ganon, maranasan po natin lahat ng pangako ng Diyos. Kaya kung maintindihan po natin, kung hindi nagpatawad ang Panginoong Diyos, wala tayong karapatan na i-receive lahat ng pangako niya. Kung hindi po nagpatawad ang Panginoong Diyos, kung merong mga thousands na pagpangako ang Panginoong Diyos, hindi natin yun marireceive kung hindi nagpatawad ang Panginoong Diyos. Kaya doon pa lang magiging thankful tayo na, Lord, salamat kasi may forgiveness. Kaya di ba, sino po sa atin, sino tayo po para hindi magpatawad? Kung pinatawad lang din po tayo ng Panginoong Diyos. So yan, if we confess our sins, He's faithful and just and will forgive us our sins and purify us. Kaya di ba, maintindihan po natin, kaya may reason tayo bakit umaawi tayo sa Panginoon, nagpupuri, nananalangin tayo sa Panginoon. Kasi bakit po? Pinatawad tayo ng Panginoon Diyos. May reason tayo bakit lumalapit tayo sa presence ni Lord because of His forgiveness at tinatawag. Diba? Kaya lahat tayo dito na nagtitipon po dito, nagsasama-sama tayo, diba? Naging thankful tayo na, Lord, salamat kasi pinatawad mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Okay? So number 9 po, sabi niyan, God loves us unconditionally. His love flows from His nature and not from our own worthiness. Yang katabi mo, hindi kanyan kayang mahalin unconditionally. Mahal na mahal kita unconditionally. Hindi pwedeng mangyari yon. Kasi bakit? Si Lord lang ang kayang magmahal nun. Sabi niyan, His love flows. Nature talaga ni Lord yon, yung mahalin tayo. Diba? Na kahit minsan pinifeel natin na, Lord, sobrang dumi ko dahil sa mga kasalanan ko. Pero mahal ka ng Diyos. Pero hindi yung kasalanan na meron ka o na meron tayo. Sabi niyan, and the proof of this is the cross. Pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng cross. Di ba? Kung hindi mahal ng Diyos yung buong mankind o lahat ng tao po, di ba? Hindi niya bibigay yung buhay niya para sa tao po na yun. Kaya di ba si Lord, wala tayong anything na question. Wala tayong pwedeng itanong na, Lord, bakit ganyan ka pa magmahal? Anong sabihin sa atin ni Lord? Kasi yun ang nature ko, na mahalin ka. Yun ang sinabi sa atin ng Panginoong Diyos, na kahit na ganito yung nangyari, ganito yung ginawa mo sa akin, mamahalin pa rin kita. Patatawarin pa rin kita. Ituturing pa rin kitang kaibigan sa lahat po ng yun. Okay ka, di ba? Si Lord, minahal niya tayo unconditionally. Ipinangako ng Diyos na mamahalin niya tayo. Kaya di ba yung kinakanta ni Sister Jess kanina na purihin lang natin ng Panginoong Diyos, mahalin lang natin ng Panginoong Diyos. Kasi bakit? The more na minamahal natin ng Panginoong Diyos, di ba? Nagiging masaya rin tayo. Di ba? Kaya minsan naiinis tayo sa kapwa natin. Bakit? Baka kulang na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Baka di na natin mahal si Lord. Kaya bakit naiinis tayo dyan sa katabi mo? Ito na naman katabi ko ngayong araw na to. Hindi niya maramdaman. Bakit siya yung katabi ko ngayon? Baka minsan na-insecure tayo sa mga kapatid natin sa Panginoon. Bakit po? Baka hindi na natin mahal si Lord. Kasi kung mahal talaga natin si Lord, wala kang pwedeng maging insecurity dyan sa tao na yan. Kasi bakit? Mahal mo si Lord eh. Hindi pwedeng sabihin mo na, I love you Lord, pero ayoko sa Kanya. I love you Lord, pero ayoko tong katabi. Ayoko tong kausap. Hindi pwedeng mangyari yun. Kasi the more na minamahal mo si Lord, ine-express mo yung love ni Lord patungo sa Kanya. Kung paano yung love ni Lord, kung paano Kanya inibig, ganun mo din ibigin yung kapatid mo sa Panginoon. And last po, sa number 10, the Lord has secured eternity for us. Sa John 3:16 yan, sabi yan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nakita niyo yung point kanina, sinamahan tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Panginoong Diyos sa paglakad, in-encourage, in-empower tayo ng Panginoong Diyos, pin-provide lahat ng needs natin. At ito pinaka-the best pa sa lahat po, di ba? Yung security natin sa eternity. Ibig sabihin, dadalhin tayo ng Diyos sa eternity. Hindi sinabi ng Diyos doon, in-empower na kita, pinalakas na kita, kaya mo na yan. Di ba? Kaya mo na yan gawin. Pero sinabi ni Lord, di ba, sasamahan kita. Ako magdadala sa'yo sa langit. Kaya di ba si Lord, siya yung mediator natin. Di ba? Ano mang pag-aakusa ng kaaway sa atin, di ba? Pero ang sabi ni Lord, wala na yan, bayad na yan. Ano man sabihin ng kaaway kay God the Father na, ito makasalanan na yan. Sasabihin pa rin ni Jesus, wala na po yan, wala na pong kasalanan, pinatawad ko na yan. Makikita na doon yung blood ni Jesus sa mga buhay po natin. And that's why, habang lumalakad tayo sa Kristiyano nating pamumuhay po, di ba?
kasama natin yung Panginoon. Isa sa pinaka-sweet na moment natin kay Lord, hindi lang niya tayo basta sinasamahan lang, dadalhin niya tayo dun sa presensya niya mismo. At ang pinaka-rejoicing, ang pinaka-masaya sa lahat po, di ba? Pag nandun na tayo sa kaharian ng Panginoon Diyos. Kaya di ba? Pinangako ng Diyos yung salvation. Ipinangako ng Diyos yung eternity. Hindi niya nilikha yung eternity o yung langit para dun sa mga demonyo, para kay Satan. Inilikha niya yung eternity o yung heaven para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Diba? Nilikha niya yung langit, yung eternal na yon para sa atin. Diba? Doon sa lugar na yon, walang suffering, walang loneliness, walang mga kung anumang negative things na maranasan po natin. Lahat doon joy. Diba? Habang buhay natin doon. Kaya doon ko rin maintindihan na pagdating din natin sa langit, mag-aaral pa rin tayo. Aaral natin si Lord, ano ba talagang meron siya. Kasi nga kailangan ng eternity para maintindihan mo ang Diyos. Di ba? Ganon na. Makikilala mo si Lord. Ganito pala si Lord. Doon sa langit, meron tayong matutuklasan pa na hindi natin natutunan dito. Lahat ng presensya na naranasan natin dito is a foretaste pa lang. Yung akala mo na last year in camp, na yun na yung pinaka-the best na presensya ng Diyos, foretaste pa lang yun ng Panginoon. Pag nandun tayo sa langit, yun yung pinaka-great, di ba, na presence ng Panginoong Diyos. Kaya di ba, siya yung faithful na companion natin. Nung sa punto ng buhay na hindi mo pa siya kilala, niligtas ka niya, sasamahan ka niya doon sa paglakad, sa Kristiyanong pamuhay hanggang sa daling ka niya sa langit. And so, meron mga question dito na anong po natin. For our conclusion po, sabi diyan, what situations tempt you to think that God is not your faithful companion? Minsan ba naiintindihan pa natin, natitempt ba tayo minsan na hindi ko siguro kasama ang Diyos? Diba? Naisip ba natin minsan na, Lord, nandito ka pa ba? Alam niyo minsan, pag tinatanong natin yung bagay na yon, parang maintindihan mo doon na parang na-hurt si Lord. Kasi sinabi ko nga sa'yo, sasamahan kita eh. Tatanungin mo ako na, nandito ka pa ba? Parang isipin mo yung bagay na yon, di ba? Kaya maintindihan po natin na si Lord, maintindihan natin na ganong kahalaga na maintindihan natin na si Lord, faithful siya. Our faithful companion. Sumunod po dyan, and sabi yan, as you evaluate your life and your home over the past year, what areas do you need to change so you can experience God's blessings? Di ba sa Kristiyanong pagmumuhay po natin, evaluate po natin, di ba? Anong kailangan changes para pagpalain talaga tayo ng Panginoong Diyos? Tandaan po natin, in order na ma-receive po natin yung blessings ng Panginoong Diyos po, di ba? Meron tayong kailangan gawing changes sa buhay po natin. Whether lifestyle, pag-pray, pag-worship, paglapit sa Panginoong Diyos, anything na pwede nating baguhin sa Panginoon. Mabago na sa mga buhay po natin. And sumunod po, what can you do to assure that the Lord and His glory are the priority for you and your family? Anong kailangan mong gawin para maging priority mo yun? Yung bagay po na yun. Kaya maintindihan po natin na si Lord, napaka-sweet niyan, napaka-appreciate natin na Lord, salamat kasi ikaw yung faithful. Yung katabi mo, hindi mo pwedeng sabihin na, ito, faithful tong kasama ko lagi. Diba? Merong mga times na hindi mo siya makasama, pero si Lord kasama mo siya. Yung companion na yon. At kung isa-isahin natin yung 10 na yon, na binigay sa atin yung pangako ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin, may rason ka ba para hindi maging thankful sa Lord? Kaya di ba si David, ganun niya in-express yung pag-ibig niya sa Panginoon. Ganun siya nagpuri, ganun siya umawit sa Panginoong Diyos dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Dahil sa mga pagkataguyod na ginawa sa kanya ng Panginoon. So meron lang tayong play na music and yung song ni nandiyan na tayo Bon sa may ano. Nakita mo na. And so, try natin evaluate yung song and pakinggan po natin yung kanta na to habang sa message po natin. Ang title po nito ay Constant Companion by Bob Fitzgerald. Araw na ito, Lord God, na pinagkaloob